Ito po yung ating teksto. Nakakalungkot na isipin na marami tayong mga kasamahan na hindi na natin nakakasama ngayon na minsan ay naging bahagi ng ating gawain, naging leader ng iglesia at humawak ng maraming ministry at maraming tayong mga nakasama na involved din sa service of the Lord. At nangyari nga na something went wrong. And now they are not only out of the ministry and away from the church, but they no longer profess to be Christians. Malungkot, di ba? Maraming mga kadahilanan yun. Siguro, sometimes things in life or ministry did not go as they hoped for. Siguro, merong mga inaasahan sila sa ministry na hindi nangyari. Kaya nanlamig sila at hindi na nanumbalik sa church. At ang malungkot pa, tinatawagan mo, tinetext mo, binibisita mo, ini-encourage mo, sasabihin sa'yo, sige, pupunta ako. Sige, hindi naman ako nawawala sa church. Nandun pa rin ang espiritu ko. Kuminsan, sometimes, or perhaps, they got burned by other believers who violated their trust. Siguro, naimaritas siya, na-chismis siya, o nautangan siya na hindi na nabayaran, o nangutang siya na ayaw na niya magbayad, kaya hindi na siya umattend ng church. O something went wrong. Something went wrong. O kaya sometimes, some have a nagging doubt or difficult questions about the Bible that were fed by skeptics. Siguro nagkaroon siya ng pag-aalilangan sa kanyang pananampalataya. At nagkaroon siya ng doubt sa mga sinasabi ng salita ng Panginoon. O kaya nangyari sa kanya, in many cases, the person fell away because of serious sin. O nagkaroon siya ng matinding kasalanan ang ginawa. Kaya siya ay umalis na sa iglesia. Pero kayong magugulat, hindi lamang sa church natin nangyayari yan. Maraming churches nangyayari yan. At hindi lamang sa panahon natin nangyayari yan, kundi ito ay nangyayari din nung unang panahon. Katulad na lamang ni Judas. Siya ay nag-Judas. Alam natin na nangyari. Siya ay kasama, pinili siya ng ating Panginoon, kasama siya for 3 years sa ministry. Pero hindi naman siya nagbago. Siya yung treasurer ng ministry at inuubos niya yung pera ng... Kaya mahirap maging treasurer. Inuubos niya. At hindi lamang si Judas ang
ang nawala sa gawain, kundi yung mag-asawang si Ananias at si Sapphira. Sila ay nasilaw sa pera, kung kaya't sila ay nagsinungaling. At hindi lamang yon, maging si Simon na magician, na siya raw ay naging mananampalataya at gusto niya na magkaroon siya ng kapangyarihan, kung kaya't sinusuhulan niya yung mga apostol upang siya ay bigyan siya ng the power of the Holy Spirit para siya ay makapagpagaling, makagawa siya ng mga miracles, ganyan. Kaya siya ay nawala rin. At hindi lamang yun, kundi si Pablo sa kanyang pamamaalam doon sa mga Ephesian elders, nagtagubilin siya na maraming lilitaw sa inyo na mga false prophets, maraming mga disipulo na magpapanggap na aakitin ang ilang mga miyembro niyo para sila ay umalis niya sa iglesia. At hindi lamang yon, pati si Dimas, ito'y kasama ni Pablo sa ministry. Eh ano nangyari kay Dimas? Mas ginusto ni Dimas yung mundo, mas ginusto yung sanlibutan. Kaya mas pinili niya yung sanlibutan kaysa sa maglingkod sa Panginoon. At hindi lamang yon, maraming mga false teachers na lumabas sa iglesia. At ito ay binigyan ng warning winarningan ni Peter at saka ni John sa kanilang mga sulat tungkol dito sa mga false teachers nito na lilitaw. Alam nyo, maraming mga kadahilanan, subalit merong ugat, merong pinaka-ugat na pinanggagalingan yon. Siguro, ang pinaka-ugat nito ay they never knew Jesus or lost sight. Hindi sila talaga nakakilala sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi kinakailangan na isang tao ay makilala niya ng lubusan ang kung sino si Jesucristo, because it is crucial, because your eternal destiny rests on the believing the truth about who Jesus is and what He has done on the cross. Kinakailangan maintindihan ng tao yun. Sapagkat pagka naintindihan yun, magkakaroon siya ng matibay na pundasyon. Kaya nga ba, isinulat ni Apostle John ang ganito doon sa John chapter 20 verse 31. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. Kaya nga ba, very crucial sa isang tao na maintindihan niya ang identity, o maintindihan niya at maunawaan niya kung sino si Jesucristo. Kasi sinasabi, if you understand and believe in who Jesus is, you will have eternal life. But if you have false notions about who Jesus is, kung mali ang pagkakilala mo kay Jesucristo, or false hope, o ikaw ay meron kang hindi totoong pag-asa about what He will do for you in this life, at some point you will be disappointed and will fall away from your initial profession. Okay. Ngayon, ang tanong. Ito ang tanong.
Ang tanong, what is these things has to do with Palm Sunday? Ang layo yata ng Palm Sunday dito sa introduction na ito. Ha? Malayo yata. Pag-uusapan natin Palm Sunday, pagkatapos ito, pinag-uusapan natin yung mga backslider. Alam niyo mga kapatid, itong triumphal entry into Jerusalem, which is the Palm Sunday, the triumphal entry into Jerusalem at the beginning of the Passion Week triggered events that led to the death of the Lord Jesus Christ. Nung pagpasok ng Panginoon Jesucristo doon sa Jerusalem, noong Palm Sunday na yun, nagsimula yung maraming series of events tungo sa kanyang pagdating doon sa kanyang passion noong Biyernes Santo hanggang sa siya ay napako doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang ating Panginoon Jesucristo nung siya ay malapit na sa Jerusalem, ito ang nangyari sa kanya. As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it. Siya ay tumangis, nalungkot. Ngayon, ano ang ginawa ng mga tao nung siya ay pumasok na sa Jerusalem? The triumphal entry into Jerusalem, ito ang ginawa ng mga tao. Sila ay kumuha ng mga palm branches at iwinagayway ito. The crowd lined the streets and cheered for Jesus as a long-expected King of Israel. A long-expected King of Israel. Kaya sila ay sumisigaw. At sinasabi, the crowd lined the streets and cheered for Jesus as a long-expected King of Israel. But they were hoping for a political king. Sila ay umaasa ng isang marinal na hari who could lead a military victory against Rome and provide eventual peace and prosperity for their nation. Ito ang kanilang ini-expect. Alam niyo, si Jesus, nung pumasok sa Jerusalem, hindi siya para koronahan bilang isang hari. Hindi yun ang kanyang purpose ng kanyang pagpunta, ng pagpasok niya doon sa Jerusalem, that Palm Sunday. Kundi they were not so interested in a Messiah with a spiritual kingdom who would provide forgiveness for their sins and who would be Lord of their lives. Hindi sila interesado do sa spiritual kingdom. Ang gusto nila yung political king na naggagapi, na magpapaalis sa mga Roman Empire na sumakop sa kanila doon sa Jerusalem o doon sa Israel. Alam niyo mga kapatid, the triumphal entry, dito sa triumphal entry, it was a complete reversal of all that Jesus had done in his ministry. It was a complete reversal
of all that Jesus has done in His ministry. Sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, ito yung kabaligtaran, complete reversal of all that Jesus has done in His ministry. Sapagkat nung sa 3 years na nagministeryo ang Panginoon Jesucristo ay hindi niya inihayag kung sino siya. Hindi niya hinayag kung sino siya. Ang sabi nga niya sa mga demonyo ay ganito. Ang sabi ng mga demonyo sa kanya, yung mga demonyo, ang sabi, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Ito yung sinasabi ng mga demonyo. Kasi pinaalis niya yung demonyo doon sa taong inaalihan ng masamang espiritu. Ito ang deklarasyon. Ikaw ang Holy One of God. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanila? Ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanila, but Jesus rebuked the spirit. Be silent. Come out of him. Tumahimik kayo. Huwag kayong magsalita. Sapagkat nung nagmi-minister ang ating Panginoon Jesucristo, ayaw niyang isiwalat kung sino siya. At ang sabi pa niya ay ganito, doon sa kanyang mga pinagaling. And say it unto him, see thou say nothing to any man, but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded for a testimony unto them. Kasi pinagaling niya kay Tongin. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo kanya, huwag mo sasabihin kung ano nangyari sa iyo, kung sino nagpagaling sa iyo. Pero ikaw ay magpunta doon sa pare, ipakita mo sa kanya kung ano nangyari sa iyo. At siya magdi-declare na ikaw ay malinis na. Sa lahat ng pagkakataon, ang ating Panginoon Jesucristo, inilihim niya, o veil niya, ibinail niya, o kinubli niya kung sino siya. At isa pang pangyayari ay ganito. And he charged them straightly that no man should know it, and commanded that something should be given her to eat. Matapos mapagaling, ang sabi, wag namang mangyari na malaman ito ng mga tao. Yun ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo. At when the disciples gained insight into His identity as the Messiah, Jesus told them not to tell anyone. So Mark 8:30. Ang sabi, Jesus warned them not to tell anyone about Him. Huwag niyo sasabihin kung sino ako. Huwag niyo pamamalita kung sino ako. Isang pangyayari lamang sa kanyang ministry na ito na sinabi niya kung sino siya ay doon sa Samaritan woman at the well. Ang sabi ng Samaritan sa kanya, pagdating ng Messiah, siya ang magpapaliwanag sa amin, siya magsasabi sa amin kung ano ang mga katotohanan. Pero ano sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanya? Ano sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanya? Jesus declared, I who speak to you am He. Ako yung sinasabi. Ako itong nagsasalita yung sinasabi mo. Kaya nga, but now Jesus deliberately staged a public demonstration to proclaim Himself as the Messiah
in Jerusalem at the most widely attended feast of them all. Kaya nga ba, but now Jesus deliberately staged a public demonstration to proclaim himself as the Messiah in Jerusalem at the most widely attended feast of them all. Alam nyo kasi, nung panahon na yun, Passover, dinadagsa. Maraming mga pilgrim ang pumupunta doon sa Jerusalem. At sila ay nakikiselebrate doon sa Passover na yun. Kaya libo-libong tao ang nakasaksi nung triumphal entry na yan, nung Palm Sunday na yan. Kaya nga ba, si Jesus nung pumasok sa Jerusalem ay hindi niya pinigil ang mga tao sa pagbubunyi, sa pagsisigawan. Kaya nga ba nagalit ang mga Pariseo? At nung nagalit ang Pariseo, pinipigil yung mga tao na sumigaw. Kaya ano sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanila? I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. Kung pipigilin niyo ang tao, nung pipigilin niyo ang mga tao, ang mga bato ang sisigaw ng Hosanna, Hosanna. Hindi pinigil ng Panginoon sa Kristo sapagkat so there was a dramatic shift. There is a dramatic shift in Jesus' ministry at this point. But why? Pagdating ng Palm Sunday, dineclare niya, siniwalat na niya sa buong mundo kung sino siya. Pero bakit? Pero bakit? Alam niyo mga kapatid, pag-aralan natin yung salitang Messiah. Yung Messiah kasi galing sa Hebrew word na ibig sabihin nun to anoint. Yung Christ, which comes from the Greek word na ibig sabihin nun to anoint them. Kaya Messiah or Christ is the one whom God anoints, sent to deliver His people from sin and rule over them as King and Lord, which is a political Messiah. Sapagkat nung panahon ng mga kings sa Israel, ang Diyos ang nag-anoint ng mga hari na Israel. At lahat ng mga hari ng Israel na yan, they fell short doon sa gusto ng Diyos sa kanila, sapagkat lahat ng iyon ay lumabag sa kagustuhan ng Diyos. Kahit na si David mismo, the greatest king of Israel, siya mismo ay bumagsak sa kasalanan. Kung kaya't nagsabi ang Panginoon na maghahanda ako ng hari, ng tunay na hari that will rule Israel, that will rule it. But God promised to send one of David's descendants to reign on his throne, who would rule in absolute righteousness and justice, crushing all opposition under his feet. Pero this political aspect of Messiah as king dominated Jewish thought in the first century as the nation was under Roman rule. Kasi andun ang mind nila, andun ang kanilang kaisipan na darating ang Messiah, which is a political ruler. Dahil sila ay under ng dominion o under sila ng rule
ng Roman Empire. Kaya nangangailangan sila ng tagapagligtas. Nangangailangan sila ng tagasagip sa kanilang pagkakaalipin sa bansa, sa bayan ng Roma. Kaya nga ba, and they expect Jesus to be the one. Kaya sila nagbunyi. They expect Jesus to be the one. Pero, alam ba nyo, in the Old Testament, presents a second aspect of Messiah, namely, that He would be a suffering servant who would be the sin, who would bear the sins of His people, deliver them from God's judgment, and establish a kingdom of righteousness. He would not only be the king, but also Israel's prophet and priest. This idea of Messiah as the humble sin bearer of His people was not dominant with the Jews in Jesus' day. Ito hindi nila sila na iniisip ito. Ang iniisip nila ay political king. Hindi yung suffering servant. Hindi yung mahinang klaseng Messiah. Ang gusto nila yung maringal na hari na darating na nakasakay sa kabayo. Nakasakay at daladala yung may espada. Tapos may kalasag, dala-dala niya yung army, pagkatapos didigmain niya yung Roman Empire at tatalunin niya. Yun ang inaasahan ng mga Hudyo ng mga panahon na yun. Pero sila'y nagkakamali. Kaya nga ba, they were looking for a political Messiah. In the triumphal entry or Palm Sunday, Jesus was declaring Himself to be Israel's Messiah, but not the kind of Messiah that they expected. Hindi yun. Kaya ano nangyari? So within a week, the shouts of Hosanna turned to crucify Him. Yung sumisigaw ng Hosanna nung Palm Sunday, yun ang sumisigaw din ng crucify Him pagdating ng Biyernes Santo. Kasi frustrated sila. Ang ni-expect nila ay yung political Messiah, subalit hindi naman pala. Nape kami. Nagoyo kami. Na-scam kami. Kaya yung scammer na yan dapat ma-crucify. Inaasahan namin na siya ang magdadala, ang magdadala at mangunguna tungo sa tagumpay ng Jewish people para against the Roman Empire. Pero hindi pala. Hindi yun ang plano ng Diyos sa kanila. Hindi yun ang plano ng Diyos sa kanila. In the triumphal entry, Jesus was declaring Himself to be the Israel's Messiah, but not. At alam niyo ba, kaya ito ang dapat na mangyari sa tao. Ito ang aral ng Palm Sunday. Make sure that you follow Jesus because of who He is, not because of what you think He might provide for you. Hindi, ang aral doon ay sumunod ng maraming tao, kasama yung mga apostol, sumunod sa maraming tao na nabubunyi, akala nila ay yun na yung hari ng mga Hudyo na mag-liberate sa kanilang kahirapan.
Pero hindi naman pala. At mali ang pagkakilala nila sa ating Panginoon Kristo. Ganon din ang maraming tao. Maraming sumusunod sa ating Panginoon Kristo sa maling kadahilanan kung kaya sila ay nabibigo pagka hindi na nasunod o nakita yung kanilang inaasahan. Mali ang pagkakilala. Kaya sabi, ang araw doon, make sure that you follow Jesus because of who He is, not because of what you think He might provide for you. Kaya nga ba, don't follow Jesus only because of a temporal benefits you think He might provide for you. Huwag kang susunod kay Jesucristo. Kung ang inaasahan mo lamang ay yung mga temporal benefits. Ano yung mga temporal benefits na yan? Hindi ka mateterminate. Temporal benefits yan. Hindi ka magkakasakit. Yayaman ka. Gaganda ka. Hindi ka tatanda. Naku, sino kaya hindi tatanda? Kaya nga, don't follow Jesus only because of a temporal benefits you think He might provide for you. Kasi the crowd who had come to Jerusalem to feast took branches of palm trees and went out to meet Him. Kaya nga, yung palm branches na yan were a symbol of Jewish nationalism and a victory over their enemies. Kaya may palm branches nga dahil yun ang nagsisimbolize ng kanilang nationalism at saka victory over their enemies. Kasi maraming mga pangyayari na naging victorious ang Israel sa maraming mga labanan at yung mga leader noon sinasalubong ng palm branches. At alam ba niyo yung Hosanna, ang ibig sabihin noon ay it means save now. Hosanna, save now. Save now, na meaning ng Hosanna. At nainip na ba kayo? Sabihin lang, taas lang kayo ng kamay, baka nainip na kayo. Yung asawa ko nainip na. Your faith will be shaken. Your faith will be shaken and perhaps even destroyed if you follow Jesus because of what you think He can give you in terms of financial prosperity, good health, or other temporal benefits. Kung ang mangyayari, but what if you contract a serious illness? Paano kung ikaw'y magkasakit? Will you still trust Jesus? O sasabihin mo, sinabi mo na hindi ako magkakasakit. Sinabi mo magkakaroon ako ng malakas na pangatawan. Sinabi mo na ako'y gagaling pero hindi ako gumagaling. Terminal pala itong aking sakit. O kaya, what if you lost your job? Paano kung mawala ngayong trabaho, ma-terminate ka? Bigla ka nalang i-terminate ng iyong amo. Di ba? O yung amo mo, bigla na lang nagpunta ng Amerika. Iniwanan kang bigla. O kaya, what if your marriage is trouble? Paano kaya ang mangyari
yung mister mo Kumapit bahay. Paano? Will you still trust Jesus? Amen. Amen. Kaya nga, what if your children don't follow the Lord? Or if they turn against you? Yung mga anak pinalaki ko sa church, pagkatapos paglaki nila, nagkaroon sila ng sariling nakaisipan, pagkatapos umalis na sila. Nag-asawa ng bigla. Yung inaasahan ko na bubuhay sa akin, hindi ko na pwedeng asahan ngayon. Bubuhayin ko pa na sila. Bubuhayin ko pa rin pala sila. Hanggang ngayon, di pa nakaka-graduate. Kaya nga mga kapatid, alam niyo, dito sa Hebrew chapter 11 shows that God can and does give dramatic victory to His people. Pero makikita ninyo doon sa verse 35 onward, makikita niyo doon na sila ay meron doon na naka-secute, na mocked, scourged, imprisoned, and martyred. Ibig sabihin nun, ang pagiging Kristiyano, it's not a bad process. It's with thorns. Hindi ito, ang pagiging Kristiyano ay hindi ka hihiga sa bed of roses. Dahil yung roses, may mga thorns yun. Kaya nga, if you follow Jesus on the wrong motive, mangyayari sa'yo. Kaya nga, the health and wealth teaching is a heresy that leads people into disappointment and destruction of their faith when things don't turn out as the false teachers said they would. We shouldn't follow Jesus because we think He will give us all goodies we want in this life. Kung yun lang yung inaasahan, nakakamali ka. Pwede ibigay ng Panginoon yan, bakit nga ba hindi? Kung hindi ibigay, paano? Yun ang problema. Yun ang problema. Kung mali ang iyong pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo, katulad ng nangyari doon sa mga Hudyo na sumalubong sa kanyang Palm Sunday, mali ang pagkakilala kay Jesus. Kaya pagdating ng Biyernes Santo, inabot nila. Okay. Why should we follow Jesus? Why? Follow Jesus because of who He is. God's Messiah and King. God's Messiah and King. He is God's Messiah and King because of fulfilled. If your faith rests on a person of Jesus Christ as revealed in the Scriptures, then you will not be shaken whether your life suffer or prosper. Our text reveals several lines of proof that Jesus is God's Messiah and King because of fulfilled prophecy. Fulfilled prophecy. Nung pumasok ang ating Panginoon Jesucristo sa Jerusalem, nagkaroon ng fulfillment ng prophecy. Kasi nangyari, ito ay fulfill yung sinasabi, "O Lord, save us. Hosanna, save us. Hosanna. O Lord, grant us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you." Yung sinasabi doon sa Psalm chapter 118 verse 25 to 26 ay nangyari, na fulfill.
nung Palm Sunday. Kasi nagsikawan ng mga tao na Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. At bago pa pumasok ang ating, bago pa siya, years before na pumasok ang ating Panginoon Kristo, na-fulfill din yung sinasabi doon sa 118 verse 22 to 23, the stone which the builders refused is become the headstone of corner. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Yan. At hindi lamang yun nangyari. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you, righteous and salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Nangyari yan. Alam niyo kasi, nung papasok ang Panginoon Jesucristo sa Jerusalem, nagsugo siya ng kanyang alagad. At makakakita kayo ng donkey, bisiro, na o asno, na bata, na hindi pa, na unbroken, na hindi pa nasasakyan. Kasi yung asno kasi, you have to break the donkey bago siya masakyan. Kasi pag hindi mo na-break yan, dadamba lang ng dadamba yan. Pero nung sumakay ang Panginoon Jesucristo sa kanya, ay naging maamo. Nagdinala siya doon sa loob ng Jerusalem. Kaya nga ito yung fulfillment ng Zechariah chapter 9 verse 9. Kaya nga ba mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagbabalik ay hindi na sa donkey nakasakay. Then I saw heaven and standing open, and there before me was a white horse, and its rider is called Faithful and True. With the righteousness he judges and wage war. Revelations 19 verse 11. Pagdating ng Judgment Day, pagbalik ng Panginoon Jesucristo, hindi na siya nakakasakay sa bisiro, kundi nakasakay na siya sa white horse. Nandun na, mag-wage na siya ng war. Amen. 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 Hindi lamang fulfilled prophecy, kundi Jesus miracles. Dito sa John, ni-record dito yung 7 miracles ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi, yung unang miracle niya, changing water into wine. Healing of the son of a royal official. Healing of invalid at Bethesda. Feeding of the multitude, 5,000, walking on the sea, healing the men blind from birth, and raising of Lazarus. Alam nyo, bago pumasok ang ating Panginoon Jesucristo, ay marami nang nakabalita patungkol dun sa pagkabuhay ni Lazaro. At kumalat yung maraming balita na yun. Kung kaya't yung mga tao ay talagang sabik na makita ang Panginoon Jesucristo sapagkat binuhay niya si Lazaro. Kung kaya niyang buhayin si Lazaro, ay kaya rin niyang buhayin ang bawat tao mamamatay. Kaya umaasa sila na gagawa ng milagro ang Panginoon Jesucristo pagpasok sa Jerusalem. Pero sila ay nabigo. Kasi ang pagkakilala nila sa Panginoon ay temporal benefits lamang ang kanilang kinakailangan. Hindi lamang yung fulfilled prophecy, Jesus control of his circumstances. Kontrolado niya ang kanyang circumstansya. Kontrolado niya ang pangyayari sa kanyang buhay.
Noong nagmi-minister ang ating Panginoon Kristo, noong siya, after Jesus claims to deity, nung sinabi niya na siya ay kapatay ng Diyos, ay maraming mga Hudyo ang nagalit sa kanya at balak siyang batuhin. Ano ang nangyari? At this, they pick up stones to stone him. But Jesus hid himself, sleeping away from the temple grounds. Alam ng Panginoon ang gagawin niya. Alam ng Panginoon kung anong gagawin sa kanyang mga tao. Kaya siya ay umalis. At siya ay nilayuan niya yung crowd na yun. At hindi lamang yun. Doon sa John chapter 10, the Jewish leaders accused Jesus of blasphemy and try to stone him. Ano nangyari? Therefore, they sought again to take him, but he escaped out of their hands. Makalpas na naman ang Panginoon Kristo. At nung binuhay niya, and Jesus raised Lazarus, the Jewish leaders intensified their attempt to kill him. Talagang naging mainit ang mata sa kanya ng mga Jewish leader na gusto siya patayin. Kaya from that day on, they plotted to take his life. Gusto niyang patayin, pero hindi nila patay-patay dahil sa darating nga yung Passover. Sapagkat pagdating ng Passover, hindi nila kayang patayin ng Panginoon sa Kristo. Kaya nga ba sila ay pinagpaliban nila yung kanilang mga plano. Kaya nga sinabi na Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified." Ngayon, dumating na ang panahon, dumating na ang takdang panahon para mangyari na siya ay ihahain na niya ang kanyang buhay. Kaya pumasok siya sa Jerusalem, dineclare niya na siya ang Messiah upang hamunin, ma-instigate o himukin yung kanyang mga Pariseo at mga leader ng templo ng Jerusalem upang siya ay patayin hanggang sa makakita sila ng isang paraan para siya ay matakip at mapatay sa pamamagitan ni Judas. Ano nangyari? Pumunta si Judas doon sa chief priest at siya mismo ang nagsabi kung paano nila matatakip si Jesus. Alam ba ninyo na si Judas, ayon sa pag-aaral, siya ay city boy. Siya ay lumaki sa Jerusalem. Hindi naman siya taga Nazareth. Siya ay city boy. Kaya alam niya ang pasikot-sikot sa Jerusalem. Kaya siya ay natawag doon, familiar siya sa mga ganung mga bagay. Kaya nga ba sa kanyang pakikisama doon sa ministry na ating Panginoon sa Kristo, pinili niya na siya ay maging bagman para hawak niya ang pera. Hawak niya ang pera. Ang hindi nila alam ay hawak ng Panginoon sa Kristo ang sirkumstansya ng kanyang buhay. Ang hindi nila alam ay ginagawa nila, yung ipinagagawa sa kanila o yung ginagawa nila ay
ay para mangyari yung kalooban ng Panginoon upang si Jesucristo ay kanilang takipin at ma-crucify at pagdating ng Passover ay maihain si Jesus as a Passover lamb para matubos ang kasalanan ng tao. Kaya ba kontrolado niya ang sirkumstansya ng kanyang buka? Lahat ng sirkumstansya. Kaya nga ba, on the Palm Sunday, kaya nga ba, Jesus was in control even over his own death. He did not die as a helpless victim, but as the willing sacrifice for our sin. Follow Jesus because of who he is, not because of what you think he might provide for you in this life. Kaya ba, you can oppose Jesus and succeed in the short run, but in the long run, you will lose and he will win. Ang sabi nga ng mga Pariseo ay ganito. So the Pharisees said to one another, "See, this is getting us now nowhere. Look how the whole world has gone after him." Walang nangyayari sa ating mga pagsisikap, sinasabi nila. Walang nangyayari sa ating pagsisikap na siya ay dakpin at para siya ay maipapatay. Tingnan nyo, nangyayari, ang buong mundo ay sumusunod sa kanya, o ang lahat, halos ng crowd ay sumusunod sa kanya. Pero ito pang pasamantala ng Palm Sunday lang ito. Palm Sunday lang ito. Palm Sunday lang yung nangyari. Pero nung matapos ang Palm Sunday, dumating na yung marami ng pagkakataon na ginawa ng Panginoon para sa kanila na matupad yung matupad na si Jesus ay madakip at ma-crucify doon sa krus ng Kalbaryo on the Passover. On the Passover. Kaya ba nangyari? The Jewish leaders succeed in crucifying him, but he will reign over all throughout eternity. John is making the point that you can oppose Jesus, and in the short run, it may look as if you will succeed in your rebellion. Alam niyo kasi, mayroong isang tao, napakayaman tao. Siya ay, sinasabi nila na siya ay mga mananampalataya. Ang pamilya nila ay mananampalataya. Nagkasakit yung kanyang kapatid na babae. Mahal na niya yung kanyang kapatid na babae. Kung kaya siya ay taimtim at marugdog na nanalangin sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo na pagalingin yung kanyang kapatid. At sinasabi pa niya na, dahil taglay ko ang pangako ninyo na kung ano man ang hingi ko sa inyo ay inyo yung bibigyan. Ito'y iyong ipagkakaloob. Kaya hinihiling ko ang kagalingan ng aking kapatid. E na nangyari, hindi gumaling ang kanyang kapatid at tuluyan itong namatay. Kaya nangyari sa kanya, hindi na siya naniwala sa Diyos. Tinalikuran na niya yung kanyang pagiging Kristiyano. At siya ay namuhay na parang namuhay na siya na makasanlibutan. At siya ay naging successful sa kanyang buhay. Yumaman siya. Kaya nga ba sinabi niya, habang lumalayo ako sa Kristyanismo ay lalo ako yumayaman. Habang lumalayo daw siya. Habang lumalayo siya, siya ay lalo yumayaman. Kung titingnan mo, parang nagtatagumpay nga ang kanyang pagre-rebellion sa Diyos. Amen.
Amen. Right. Pero darating ang panahon, ang sabi nga doon sa Hebrew chapter 9 verse 22, ano sabi doon? Na itinakda ng isang tao ay mamatay. 27. At 27 pala. 9:27. Itinakda na sa isang tao na siya ay mamatay at pagkatapos noon ay paghuhukom. Amen. Ang tanong doon, sino bang tao ang hindi mamamatay? Sino rito ang hindi mamamatay? Taas ang kamay. Lahat tayo ay mamamatay. Amen. Lahat tayo ay harapin natin ng ating kamatayan. At yung tao na yun na nagsasabi na siya ay lalong yumayaman sa kanyang habang siya ay lumalayo sa Diyos, siya ay lalong yumayaman, darating ang panahon siya ay mamamatay. At pag siya ay namatay, haharapin niya ang Diyos. At sino sa palagay ninyo ang panalo? Ang Diyos o siya? Ang sabi nga doon, but in the long run, Jesus will win and you will lose if you have not yielded to Him before He comes again. Kaya habang lumalayo ka sa church, habang lumalayo ka sa Panginoon, pag yayaman ka, subukan mo. Subukan mo. Pagka umalis ka na sa church, marami ka ng pagkakataon tumayaw sa wedding, marami ka ng pagkakataon mag-Mark 6, marami ka ng pagkakataon na mag-racing. O ano gawin mo sa buhay mo, marami ka ng pagkakataon gagawin mo. Ano malay mo, baka yumaman ka nga. Pero darating ang panahon, haharapin mo ang judgment day. Harapin mo ang Panginoon at sabihin sa iyo, bakit papapasukin dito sa langit? Ano ba nagawa mo? Wala kang nagawa. You lose. You lose. You lose. Kaya nga mga kapatid, so, why do you follow Jesus? I follow Jesus because I want Him to give me a good, godly partner. Kung hindi bigay sa'yo godly partner, I want prosperity in my business. I want Him to heal me of my illnesses. I want Him to protect my children. Alam niyo, He can do all these things, but it's not the main reason to follow Jesus. It is not the main reason to follow Jesus. The right reason to follow Jesus is because of who He is. God's anointed one, the rightful King over every heart and life. That He died on the cross for your sins, and on the third day rose from the grave for your justification, and is coming back in power and glory to reign over all us. That is what Palm Sunday is all about. Purihin ang Panginoon.